Maligayang pagdating sa aming channel. Dito, isasama ka namin sa isang kakaibang paglalakbay sa mundo ng mga abandonadong istruktura. Sama-sama nating tuklasin ang mga bahay, gusali at iba pang lugar na niluma at kinalimutan ng panahon. Pinagsama-sama namin ang mga karanasan mula sa iba't ibang explorer upang mas maintindihan at maramdaman mo ang bawat kwento sa likod ng bawat sulok. Tara, samahan mo kami sa mga nakaraan at saksihan ang mga misteryong bumabalot sa bawat pader. Mag-subscribe, mag-like at i-on ang notification para updated ka sa mga bagong uploads araw-araw. Ang aming paglalakbay ay nagdala sa amin sa Silangang, France, kung saan nadiskubre namin ang isang kakaiba at nakalimutang bahay. Isang lugar na agad pumukaw sa aming kuryosidad. Paano napunta ang isang binatang halos kakalabas pa lamang sa kanyang kabataan sa pamumuhay mag-isa sa isang gumuguhong tahanan na tulad nito? At ano ang naging dahilan ng kanyang biglaang pagkawala na para bang iniwan niya ang buong buhay niya sa isang iglap? Nandun pa rin ang lahat ng kanyang gamit, mga mahahalagang ari-arian at ang mga alaala ng kanyang pamilya. Masinsinan naming inimbestigahan ang misteryong ito at ang aming natuklasan ay naging isa sa pinakamakapangyarihang kwento na naibahagi namin hanggang ngayon. Sa unang tingin, mukha itong isang tambakan ng basura. Nakasalansan ang mga kalat at nakataob ang mga kasangkapan. Naisip pa nga naming huwag na itong i-film. Ngunit napansin namin ang isang koleksyon ng mga sulat kamay na liham at bawat isa ay mas emosyonal kaysa sa nauna. May isang sulat na nagtatanong, "Inaalagaan mo ba si Mami?" Isa naman ang nagsasaad, "Nagsusumikap ako para muli tayong magkasama." Dahil sa mga liham na ito, lalo pa kaming naghukay ng impormasyon. Unti-unti, nabuo ang larawan ng isang pamilya. Isang lola na naiwan at nagdala ng bigat ng tahanan. Isang ina na nagtatrabaho sa malayo upang sila'y masuportahan. Isang ama na maagang pumanaw. At isang batang lalaki na nagngangalang Alex. Si Alex ang naging pinakahuling at pinakaprominenteng tauhan sa bahay. Halos lahat ng naiwan doon ay tila umiikot sa kanya, ngunit pagkatapos noon, wala na. Walang sulat, walang paalam. Isang bahay na puno ng mga tanong na walang kasagutan. Ano nga ba talaga ang nangyari rito? At bakit hindi na kailanman bumalik si Alex? Maligayang pagbabalik sa inyong lahat sa Bros of DK. Ako si Leslie, nasa likod ng kamera ngayon. Muli, narito kami sa silangang bahagi ng France. May napakagambang bahay ni Katrina at Alexander na aming ifi-film ngayon. Tingnan ninyo kung saan kami napadpad. Isang winter wonderland sa France. Gustong-gusto ko ang nayon kung saan matatagpuan ng abandonadong bahay na ito. At para sa akin, magiging isang napakagandang eksplorasyon ito. Malamig ngayon, Luke. Sobrang lamig. Pero sa tingin ko, maganda rin itong setting para sa isang video. Oo, siguradong maganda. Ang mga bahay sa nayon na ito ay typical na French at German factwork na mga bahay, kung saan makikita ang mga nakalitaw na kahoy na beam at ang palitada sa pagitan ng mga ito. Ang bayan na ito ay napanatili sa loob ng daan-daan taon at isang magandang halimbawa ng ganitong estilo ng arkitektura. Ang bahay na tinutukoy namin ay may ilang elementong factwork, ngunit hindi eksakto tulad ng mga ito. Mukha rin itong abandonado, ngunit hindi ito tirahan. Kapag naglalakad ka sa mga ganitong nayon, may mga lugar na makikita mong pwede sanang i-film. Hindi ako nangangas pumasok dito dahil mukhang may nakatira pa. Isa rin yun sa mga dahilan kung bakit gustong-gusto ko ang pag-e-explore. Napupunta kami sa iba't ibang rehiyon, nakikita ang iba't ibang estilo ng arkitektura at kultura, at nararanasan namin ang lahat ng ito habang tinutuklas ang mga abandonadong lugar. Parang pangarap na trabaho talaga ito. Hello, simulan na natin ang pakikipagsapalaban. Ito ang unang parang off-road na dinaanan namin para marating ang lugar. Tingnan ninyo kung anong suot ni Luke para sa pag-e-explore. Hindi pa siya sanay na explorer. Marami pa siyang kailangang matutunan. Pero cute naman. Kailangan mo ng botas. Papasok na ako ngayon sa bahay. Ito na ang lugar na pinag-uusapan namin.
Isang magandang bahay na may istilong French-German style. Pumasok tayo at tuklasin ang lugar na ito. May kailangan muna akong linawin bago ko isimula ang video na ito. Nung una, nang pumasok kami ni Luke dito, makikita ninyo agad mula sa banyo na sobrang gulo ng lugar. Medyo nadismaya kami at naisip naming huwag na itong i-film. Madalas itong nangyayari kapag nag-e-explore kami. Ngulit nagsimula kaming magsaliksik tungkol sa kwento at nakakita kami ng daan-daang dokumento na may kaugnayan sa pamilyang nakatira rito. Sa simula ng video, sinabi kong sina Katrina at ang kanyang asawang si Alexander ang nakatira rito. Ngunit hindi pala iyon tama. Si Alexander ay apo niya. At sa bandang huli ng video, gagawin ko ang isang bagay na hindi ko pa nagagawa noon. Ipapakita ko sa inyo kung paano namin natutuklasan at binubuo ang mga kwento ng mga bahay na ito. Kung paano namin sinusuri ang mga dokumento at pinagsasama-sama ang lahat ng impormasyon upang mabuo ang kwentong hawak namin ngayon. Dahil ang mararanasan ninyo ngayon ay ang totoong buhay ng isang pamilya, punong-puno ng dalamhati, trahedya, pag-ibig at buhay. Sa simula ay hindi rin kumbinsido si Luke. Oo, medyo nagduda ako dahil sa mga guro at kalat sa lugar na ito. Ito pa lang ang simula, may ilang silid na halos hindi na maisalba. Ngunit may mga silid din na tunay nakahanga-hanga at nagsasalaysay ng totoong kwento ng pamilyang ito. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Isama ninyo ako sa paglibot sa bahay na ito, sa kwento ng buhay ng mga taong nanirahan dito. Nagugustuhan ko rin ang disenyo at dekorasyon ng bahay. Ang ganda ng pintura, ang kahoy na detalye. Kaunti itong kahamag ng mga bahay sa lugar na ito, makukulay at napakaganda. At ito rin ang nais ipakita ni Catherine, ang lola na pinakamatagal na nanirahan dito. Ngulit para sa amin, ang unang kabanata ng kwento ay nagsisimula kay Alex, si Alexander. Tatawagin na lang natin siyang Alex. Si Alex ang apo, anak ni Magritte na anak naman ni Catherine. Teka, ano bang sinasabi ko? Anak na lalaki ni Magritte na anak ni Catherine. Maaaring mukhang sobrang gulo ang lugar na ito, pero ang kaguluhang iyon ay sumasalamin din sa estado ng buhay ni Alex kung paano siya namuhay. Ang silid na pinapasok natin ngayon ay ang kwarto ni Alex. Pumasok si Alex sa militar, ngunit matapos siyang ma-discharge sa hindi namin malamang dahilan, hindi namin ito nakita sa mga dokumento. Nasugatan ba siya o na-discharge dahil hindi siya nakapag-perform ng maayos? Hindi namin alam. Pagkatapos noon, bumalik siya upang tumira kasama ang kanyang lola. Nasa matinding problemang pinansyal siya. Ngulit tulad ng makikita ninyo, karamihan ng kanyang pera ay napunta sa gaming at racing. Sobrang hilig niya ang gaming at karera. Iyon na halos ang tanging bagay na ginagawa niya sa buhay. Mahilig siya sa racing simulation games. Ang buong kwarto ay puno ng racing pedals, manivela, graphics cards, lahat ng maiisip ninyo. May ilang racing wheels na nakakalat sa sahig. May mga shifter, may kahon doon, mas marami pang kahon doon, isa pang manivela roon. Halos umiikot ang buong buhay ni Alex sa karera. At oo, maganda namang passion niyon, pero batay sa mga liham na nakita namin, wala na siyang ibang pinagkakaabalahan sa buhay. Mayroon pang magagandang graphics cards dito. Mga modelo mula pa noong early 2000s. Mga tattoo ang nandito, kaya makikita mo talaga kung saan napunta ang pera niya. Heto pa ang mga pedals. Hindi na ako halos makalakad sa loob ng kwartong ito. Mamaya sa video, pag-uusapan din natin si Catherine at ang kanyang kwento. Ngunit dumating ang punto na kailangan ni Alex na lisanin ng bahay na ito dahil unti-unti na itong nasisira. Wala ng kuryente, wala ng tubig, nabubulok na ang bahay. Lahat dito ay unti-unti nang bumabagsak. Kaya para kay Alex, hindi na ito matitirahan matapos pumanaw si Catherine. Nahulog ako sa butas dito. Iabot mo nga ang camera, Luke. Gusto kong ipakita ito sa inyo. May mga litrato rito sa pader ng mga racing cars ni Alex. At dito sa itaas, may kotse na hanggang ngayon ay nakatayo pa sa likod bahay ng lugar na ito. Sa dulo ng video, ipapakita namin ang kotseng iyon. Hindi ko lang alam kung nandyan pa ang iba, pero makikita ninyo kung gaano kalaki ang passion niya sa karera. May isa pang kotse roon sa pader. Grabe, literal akong lumubog sa tambak ng basura dito. Ito ay isang GeForce GTX 660. Ngayon, nasa 5900 series na ang mga graphics cards.
Hindi ko alam kung anong taon nito lumabas pero napakatagal na. Tama ba? 59? Oo. Tingnan ko kung may petsa. 59. Tama ka, look. Hindi ko sigurado pero para ito sa Windows 7. Kaya napakatagal na talaga. Mayroon ding maraming tropeyo rito. Mula ito sa uphill rally racing. Makikita ninyong magaling siya rito. Nakakuha siya ng ika-5 pwesto noong 1998 sa uphill rally racing. May ilan pang tropeyo na makikita sa iba't ibang bahagi ng bahay. Dito talaga napunta halos lahat ng pera ni Alex, lahat ng mayroon siya. Sinusuportahan pa nga ng kanyang ina ang kanyang sport, pero syempre hinihikayat din siya na gumawa ng ibang bagay sa buhay bukod sa rally racing. Maganda ang upuang ito, di ba? Oh, siguradong maraming oras ang ginugol niya rito sa paglalaro ng racing games. Ay, may isa pa siyang helmet dito, kasama ang kanyang racing gloves sa tabi. Gusto ko yon. Pero mabaho ang kwartong ito at hindi kaaya-ayang manatili rito, kaya bumalik na tayo sa hallway. Nandito pa ang computer niya at lahat, look. Wow, grabe. Kunan mo nga ng litrato. Ano yon? Nung nagra-racing ba sila? Ay, hindi. Nagbabackpacking sila. Ang ganda. Tignan mo yun sa kanunuran. Ang simbahan. Mukhang isang magandang adventure ang pinuntahan nila. Mukhang si Alex at ang kanyang mga kaibigan ay nag-hiking trip base sa mga litrato. Ang ganda. Ano naman ito? Tignan mo, larawan niya sa serbisyo. Oo, tulad ng kanyang lolo, hindi namin alam ang pangalan ng lolo, pumasok din si Alex sa militar. Sinundan niya ang yapag na yon. Ngunit batay sa kwento, malamang na pumanaw ang kanyang lolo noong ikalawang mundong digmaan o bago o pagkatapos nito. Sa kung anong dahilan, pasisya din ng Alex na sundan ng yapag na yon, ngunit na-discharge din siya kalaunan. Maganda ang computer dito. Sige, umulis na tayo sa gulong ito. Grabe. Tignan mo, may nakita pa akong isang huling bagay na kailangan kong ipakita sa kamera. Alam mo ba kung ano ito? Ay, hindi pala. Akala ko turbo ng kotse pero hindi pala. Electric pala ito. Kakaiba. Baka para gayahin ng tunog ng turbo habang nagra-racing. Heto ang palikuran ng bahay. Makikita ninyo rin ang palagayan nito. Dumating talaga sa punto na hindi na matitirahan ang bahay na ito. Sa tingin ko, ito dati ang kwarto ng kanyang ina, si Margaret. Ngayon ay wasak na. Kalatang lahat kung saan-saan nakatambak ang mga gamit. Pero maniwala kayo, maya-maya ay magiging kahanga-hanga ang bahay na ito. Sinusubukan ko lang ipaliwanag ang buong kwento. Sa isa sa mga liham ng kanyang ina nakasulat, Alex, inalalagaan mo ba ng mabuti ang kuting mo? Dahil nagkaroon si Alex ng pusa. At oo, nandoon ang litter box. Sa may entrada rin may napakaraming pakete ng cat food, mga kahon na nakasalansan. Ngayon ay papasok tayo sa pangunahing sala ng bahay. Sa tingin ko dito nakaayos ang hapagkainan sa gitna. Ito ang lugar para magpahinga at mag-relax tuwing gabi. Isa sa mga nagustuhan ko sa kwartong ito ay ang mga mural sa dingding. Malamang ay si Catherine ang gumawa nito dahil sa mga dokumento nalaman kong mahilig siya sa sining at mga handicrafts. May isa pa rito sa gilid, mukhang mano-manong ipininta, napaka-authentic. May maliit na sitting area sa sulok, ilang magagandang French na upuan. Ngunit muli, narito na naman ang mga tropeo ni Alex. Tulad ng sabi ng kanyang ina, inuubos niya ang kanyang pera at sinasayang ang kanyang mga oportunidad. Ito ay mula sa isang racing competition sa Niedermordern Spinach, ayon sa nakasulat. Dito naman, ika-8 pwesto siya sa isang mountain race. Sikat na rally racing event yun sa France. Napaka-ambisyoso niya sa kanyang mga hilig kahit sa simulation racing. Oo, tama. At tumutugtog din siya ng gitara, hindi ba? Totoo, oo. Pero wala tayong nakitang gitara. Sandali, gusto kong ituro ito. Isang magandang plaka. William Devane, Be Thankful for What You Got. Tignan ninyo. Maaaring iyon din ang tema ng bahay na ito. Magpasalamat sa kung anong meron ka. Dahil ang pamilyang ito ay nabuhay sa hirap at pagsubok sa buong buhay nila. Lalo na si Catherine. Kwento ko sa inyo mamaya ang tungkol sa kanya. Pero masasabi kong napakahirap, mulit maganda rin ang kanyang naging buhay. Hindi ko alam kung paano nauuwi sa ganito ang bahay na ito. Umalis si Alex sa isang punto pero iniwan niya itong sobrang gulo. Ano ba ito? Sige, lilipat ako sa gilid. Mag-ingat sa paglakad para hindi matumba ang mga gamit.
Malalim ang pananampalataya ng pamilyang ito, lalo na si Catherine noong kanyang panahon. Maaaring isa sa mga lumang litrato iyon mula sa kanya dahil ipinanganak siya noong 1912. Tignan ninyo ito. Sa tingin ko, litrato ito ng kasal ni Catherine at ng kanyang asawa. Pero hindi ako sigurado. Maaaring kay Margaret ito. Walang nakasulat na pangalan kaya hindi kami tiyak. Si Alex ba ito? Kamukha ba ng nasa litrato ng militar? Hindi. May pekas ang lalaking ito at mapula ang hubo. Gusto kong ikumpara ang dalawang litrato na ito. Maaaring ito ay Margaret. Pareho ba silang babae? Mukhang pareho, lalo na sa hugis ng ilong. Kaya sa tingin ko, ito ang anak ni Margaret na nagpakasal sa kanyang asawa. Hindi rin namin alam kung ano ang nangyari sa kanyang asawa. Malaking tandang tanong siya sa kwentong ito. Walang kahit anong informasyon tungkol sa kanya. Isang wasak na bahay, isang wasak na silid. Tignan natin dito. Wala nang masyadong litrato ng pamilya. Meron pa pala. Isang piyesta sa bayan. Iyon ang bayan na dinaanan natin kaninang umaga. Tignan ninyo, may parang pagdiriwang na nagaganap noon sa bayan na iyon. Ang galing. Gustong-gusto ko ang bayan na ito. Siguradong napakaganda nito kapag maaraw. Ngayon ay napakalamig at nababalot ng niebe. Napakaganda nito. Sa tingin ko, wala nang ibang masasabi sa sala na ito, maliban sa sobrang gulo nito. Panahon na para sa pinakakahangahangang time capsule na silid sa bahay na ito, ang dahilan kung bakit kami pumunta rito. Mag-ingat, maraming basag na salamin at mga alpambra. Gaya ng sinabi ko, pero batay sa aming nalaman at pinaniniwalaan, ang silid na papasukin natin ngayon ay ang kwarto ni Catherine. Si Catherine ang lola, ipinanganak noong 1912. Lumipat siya sa lugar na ito sa France pagkatapos ng digmaan, pagkatapos ng ikalawang digmaang Mandigal. Malamang ay pagkatapos din ng pagkamatay ng kanyang asawa. Palagi niyang nararanasan ng paghihirap. Mula pa noong dekada ng 1960s, namuhay siya rito sa matinding problemang pinansyal. Nakita kaming dokumento na nangutang siya noong 1962, dumaan sa kahirapan noong 1980, humingi ng tulong pinansyal sa gobyerno ng France at pati sa kanyang anak ay humingi siya ng pera lalamang para makaraos. At kahit iyon ay hindi pa sapat. Makikita nyo, nabubulok na ang bahay na ito. Pero kahit noon pa man na nakatira sila, ay unti-unti na itong nasisira. May mga halamang tumutubo na sa loob. Tignan mo, halos natutuklap na ang bulong pader. Natatanggal. Oo, natatanggal. That's the word. Pero gustong-gusto ko ang arkitektura ng silid na ito. Napakaganda talaga. Oo, ang mga arko na estilo ng bintana rito, ang mga pader at maging ang kaunting pintura sa kanila ay nagbibigay ng napakasigla at buhay na pakiramdam sa silid. Talagang napakaganda. Nandito pa rin ang lahat ng kanyang mga antigong kasangkapan. Makikita mo ang malaking pagkakaiba ng silid na ito kumpara sa kwarto ni Alex. Moderno ang silid ni Alex, may mga makabagong kasangkapan, samantalang si Catherine ay mahilig sa mga antigo at dito niya ito inilagay. Narito ang kanyang pitaka, isang magandang leather purse. May maliit na drawer dito sa gilid. Mga gamit sa paninining. Siyempre, halos bawat lola ay may mga gamit sa paninining. At heto naman, mga alak. Hindi pala alak, mga pabango. Bakit ko bang inamoy iyon? Masama ba? Hindi ko dapat inaamoy ang mga ganyang bagay. Mukhang may doctor's bag dito sa ibaba. Ang galing naman nito. May isa pang litrato rito sa ibaba. Maaaring ito ang larawan ng kanyang yumao na asawa? Kamukha niya ang lalaking nasa kabilang silid. Oo, mamaya sa video ipapakita namin ang mas malaking bersyon ng larawan na ito sa sala. Maaaring ito ang kanyang asawa, ang gwapong lalaki. Oo, gwapo nga. At dito naman ay isang side table na puno ng mga litrato at iba pang bagay na may kaugnayan sa pamilya. Gustong-gusto ko ang mga photo albums na ito. Tignan ninyo, napakaganda. Kamangha-mangha, tila idunodokumento nito ang buong buhay ng pamilya marahil palipas ang ilang dekada na ang nakakaraan. Napakaganda. Dumikit-dikit na ang mga pahina. May natuklap na bahagi. May datang 1931. Ito ay mula sa panahon na nakatira pa siya sa Germany. Ito ay siguradong hindi sa Germany. Mukhang sa Cambodia o Thailand ang lugar na ito. Ibig sabihin, maaaring may kaya sila noon at marahil pagkatapos mamatay ang kanyang asawa, lalo pang lumala ang kanyang kalagayan. Mukhang travel album ito. Oo, batay sa panahon. Wow,
Ito ang pinakagusto ko. Tignan ninyo ang napakagandang litrato na ito. Hindi ko na dadaanan ang lahat ng pahina, baka bukas na tayo matapos. Pero ipapakita ko lang sa inyo. Dumikit-dikit na ang mga pahina at ayokong masira ang mga litrato. Napakaganda talaga. Mukhang nasa French Alps sila sa mga larawan na ito. Si Catherine ay isang malalim ang pananampalatayang babae. Napakarami naming nakitang ebidensya nito sa buong bahay. Maaaring ito siya nung mas bata pa, nakatayo sa harap ng isang simbahan. At ito naman ay malamang noong siya'y mas matanda na. Nakatira sa bahay na ito. Ano itong nandito? Parang isang pari ito. Interesante. Napakaraming bagay na may kinalaman sa relihiyon tungkol sa kanya at sa buhay niya, pero siya ang nag-aalaga kay Alex. Nang makalabas si Alex sa militar, dito siya tumira kasama niya at sinuportahan niya ito gamit ang perang ipinapadala ng kanyang anak na babae na nagtatrabaho sa Paris. Ikukwenta ko pa ang tungkol sa istoryang iyon sa susunod na silid. Tingnan natin kung ano pa ang makikita natin dito. Isang maliit na mesa, isang maliit na tokador, hindi pala tokador, isang drawer. Ano ba ang sinasabi ko? Isa na namang relihiyosong larawan ng isang madre, malamang, nandoon din si Catherine. Napakaraming magagandang larawan. Gustong-gusto ko ang isang ito, mukhang isang mabait na lola. Ay, nakakalungkot naman. Pati ang mga bathrobe niya at iba pang gamit ay nakasabit pa rin dito. Maraming kalat sa sulok pero naroon pa rin ang lahat ng damit niya sa cabinet. At oo, iisang kama lang ang nasa kwartong ito dahil naniniwala kami. Hindi, alam namin na wala na ang kanyang asawa noon. Mag-isa na lang siyang natutulog dito. Ito ang kanyang lugar. Nandito pa nga ang kanyang ID. Nakasulat dito ang ika-7 ng Agosto, 1912. Ipinanganak siya noon at ito ay isang French identity card, hindi German. Wow, pati mga lumang larawan niya ay nandito pa. Iikot ko lang ito. Gustong-gusto ko ang mga lumang litrato. Mahilig akong tumingin sa mga ito. Medyo nakakatakot ang isang ito. Tingnan mo ang mga batang ito. Ay, nakakatindig balahibo. Bakit ganyan ang tingin nila? Ito namang isa ay napakaganda rin. Pareho ito ng nakita natin kanina. Mukhang ID picture pa nga. Nandito ang kama niya. May nakahiga pang manika sa gitna, maayos pa rin ang pagkakaayos. Gustong-gusto ko ang guhit na iyon sa dingding, yung babae. Baka si Margaret iyon noong kabataan niya. Alam nating mahilig mag-drawing si Catherine. Huwag kang matumba, pakiusap. Tingnan mo siyang nahihirapan doon. Ayos lang yan, parte yan ng pag-e-explore. At napakaraming libro sa tabi ng kama. Parang pwede kang kumuha ng libro, magbasa sa gabi, at ibalik pagkatapos. Napakaganda. Sa tingin ko na ipakita natin ng detalyado ang kanyang kwarto. Gusto ko iyon. Malaki ang respeto ko sa babaeng ito. Marami siyang pinagdaanan sa buhay at nararapat lamang na bigyan siya ng huling pagpupugay sa kanyang alaala. Sige, tungo naman tayo sa susunod. At ito ang paborito kong kwarto sa bahay. Ang liham na ito ay isang napakahalagang piraso sa palaisipan ng pamilyang ito. Isinulat ang liham na ito mula sa Paris noong ika-4 ng Agosto, 1982 at isinulat ito ni Marguerite, ang ina ni Alex. Sumusulat siya sa kanyang anak, "Mahal kong anak, kamusta ka na aking malaking binata? Kumusta ang trabaho? Ano ang mga pinangangarap mo nitong mga nakaraang araw? Tinutugtog mo pa rin ba ang iyong gitara araw-araw tulad ng ipinangako mo? Nakahanap ka na ba ng pangalan sa kuting? Pumunta ka ba sa doktor? Kumusta si Mami? Sigurado akong napakarami mong pulading ikwento sa akin. Gusto kong marinig ang lahat. Nagtitiis ako rito. Nagsusumikap ako ng mabusto, talaga namang mabusto, para balang araw ay magkasama nating muli. Ginagawa ko ang aking bahagi, iniipon ang bawat maliit na kaya ko. Kailangan kong gawin mo ang sayo. Magtrabaho ka para sa iyong kinabukasan. Ibigay mo ang lahat ng makakaya mo. Huwag mong hahayaang pabagalin ka ng kalungkutan. Mabilis lumipas ang mga araw. Sana ay nariyan ako ngayon kasama mo. Iniisip ko ang sarili kong nasa likuran mo, nakayakap ang mga braso ko sa iyong balikat, mahigpit kang hawak. Nasa iyo ako.
kahit hindi mo ako nakikita. Maging mabait ka kay Mami, ha? Bigyan mo siya ng 10 halik mula sa akin, kung hindi magrereklamo iyon. At ikaw, mahal kong anak, ipinapadala ko sa iyo ang lahat ng aking pagmamahal. Hanggang sa susunod na liham, mula sa Mama. Napakahalagang liham na ito sa kwento ng pamilyang ito. Isinulat mula sa Paris noong ika-4 ng Agosto 1982 ni Marguerite, ang ina ni Alex. Tinatanong niya ang anak tungkol sa kanyang buhay, tungkol sa kanyang lola kung kumusta na ito, pati na rin ang tungkol sa kanyang demensya at lahat ng nangyayari sa buhay niya. Isang napaka-interesanting liham ito na tumatalakay sa mga nangyari rito at sa mga pinagdaanan ng pamilya. Tinatanong niya kung nakahanap na ba siya ng trabaho, kung pinagtutuunan ba niya ang kanyang mga libangan. Mula rin sa liham na ito, mababasa natin na nahihirapan si Alex sa kaunting adiksyon, abuso ng alak, at tila hindi gaanong may direksyon ng kanyang buhay noon. Isa lamang itong nag-aalalang manang na sumusulat sa kanyang anak. Ang liham na ito ay isinulat kay Alex noong 1982, ngunit base sa lahat ng nalaman namin sa bahay na ito, hindi ito ang huling liham. Tiyak na mas marami pa siyang nasulat kay Alex. Ngunit makalipas lamang ng 5 taon mula sa petsa na ito, namatay si Marguerite. Nalaman namin ito mula sa isang dokumento ng korte. At magkatapos noon, wala nang suportang pinansyal kay Alex at Catherine na kaparehong walang sapat na kikitain. At unti-unti nang simulang bumagsak ang lahat sa mga sumunod na dekada. At yan ang dahilan, ang eksaktong dahilan kung bakit iniwan ang bahay na ito. Namatay ang anak ni Catherine, pumanaw ang ina ni Alex. Ipapakita ko sa inyo dahil sinabi ko nga sa simula ng video na may kakaiba kaming paraan kung paano namin nabubuo ang mga kwentong ito. Ito talaga ang lahat ng aming nakalap na may malaking kahalagahan sa bahay na ito. Maraming dokumento tulad ng nakikita ninyo rito. May mga personal na liham pero mayroon ding mga liham mula sa korte. Lahat ng may kinalaman sa pamilyang ito, mula sa mga sulat ng ina hanggang sa anak na babae. Hindi ninyo maiisip kung gaano katagal naming tinipon ang impormasyong ito. Iniskan ko ang lahat ng pahina ito. Pinagsama-sama ko sila sa isang dokumento. At mula roon, bumubuo ako ng isang kwento na tulad nito. Halimbawa, tinawag ko itong Maison Poubelle, na ang ibig sabihin ay bahay na parang basurahan dahil tila ganap itong nagulo at nawasak. Pero pangalan lang iyon na basta ko na lang ibinigay. Mula roon, gumagawa ako ng isang kumpletong kwento, Kabanata 1, Kabanata 2, na nagsasalaysay ng lahat ng nangyari sa bahay na ito. Sinubukan kong ikwento iyon sa buong video. Lahat ng aming kinukunan ay batay sa mga katotohanan at sa mga dokumentong natagpuan dito. Makikita ninyo na pagsapit ng mga unang taon ng 2000, si Catherine ay maaaring pumanaw na o hindi na kayang tumira rito. Upang ipagpatuloy ang kwento tungkol sa pag-abandona ng lugar na ito, bandang 2000, malamang na pumanaw na si Catherine o hindi na kayang tumira rito. Nanatili si Alex dito ng kaunti pang panahon, ngunit sa puntong ito, halos hindi na kayang tirhan ang bahay. Kaya maiisip natin kung anong klaseng kalagayan ang tinitiis ni Alex habang nakatira rito. Hindi rin natin alam kung siya ay buhay pa hanggang ngayon, kung nakatira pa siya sa paligid o kung bumibisita pa siya rito. Ngunit dito nagtatapos ang isang kabanata ng lugar na ito. At iyon ay isang bagay na hindi namin natuklasan mula sa mga dokumento. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang napakagandang silid na kinatatayuan natin. Gustong-gusto ko ang muebles dito at ang paraan ng pagkakaayos nito. Gusto ko ang mga librong ito at ang upuan sa sulok. Mukhang perpekto itong upuan para magbasa ng magandang libro. Ay, hindi na ito gumagana. Gustong-gusto ko rin ang mga dekorasyon sa silid na ito. Tignan ninyo sa sulok, ang buong pader ay unti-unti nang nababaklak. Parang babalatan ang bahay na ito na parang kahel. Pati ang kisime rito ay puro bitak na. Grabe. Bawat piraso ng muebles dito ay unti-unti nang tinutubuan ng amag. Nakikita ninyo ba ang maputing kinlang sa ibabaw? Amag yon na nabubuo sa kahoy. Ang mga ito ay medyo mahalagang antigong piraso. Ang buong kabinete ay puno pa rin ng kanilang mga gamit. Ay may mas marami pang larawan. Mukhang kasal ito o kung anuman. Uy, interesante ito.
Dito ito kuha sa silid na ito. Yun ba ang sulok na yon? Oo, mukhang yun nga ang sulok. Iba na ang mga mueblas ngayon, pero dito talaga iyon sa sulok na ito. Maaaring ang buong pamilya iyon o si Catherine kasama ng kanyang mga kaibigan na magkakasamang nakaupo. Maaaring sa baryo ito kuha. Muli, mukhang may masayang hapunan. O may isa pang larawan dito sa silid. Wow, gustong-gusto ko talaga ito. Napakaganda. Ay, iyon ay sa pasilyo. Yun, doon sa may gandang wall painting. Hula ko, maaaring sina Alex at Margaret iyon noong panahong namumulaklak pa ang bahay na ito. Wow, napakaraming saya sa mga larawang ito. Pinuputol ang cake. Ay, nahulog ko ang isa. Nalulungkot talaga ako kapag nakikitang napakaraming alaala na naiwan na lang. At yan ang larawan na nakita natin kanina sa silid ni Catherine. At iyon naman ay malamang larawan ng kanyang asawa na namatay noong panahon ng digmaan, marahil noong ikalawang digmaang pandaigdig. Wow! Uy, maganda rin ang isang iyon sa dingding. Mahalaga ang mga pintang ito dahil ipinapakita nila ang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng bahay. Dito sa bahaging ito, may isa pa na eksaktong nagpapakita ng bahay mula sa likod. Yun ay mula sa likod. Nasa gilid ang bahay at nasa kaliwa ang kamalig. At dito sa pagitan, ipapakita namin mamaya ang mga sasakyan ni Alex. May ilan pang magagandang pintura o dekorasyon na nakasabit sa dingding. Gusto ko rin ang bangkong ito. Pwede akong matulog dyan. Pwede akong matira sa bahay ni Catherine. Masarap talaga kapag nasa bahay ng lola. Oh, napakagandang kabinete. Ay, nalaglag ang isang postcard. Mga taong nagtatrabaho sa bukid. Napakaganda. At ito naman ay puno pa rin ng libro. Napakaganda. At ito ay isang secretary desk, gaya ng nakikita ninyo. Isang mesa para sa trabaho. Maraming dokumento sa loob. Wow! At dito naman, tignan nyo, isa na namang larawan ng bayan, ang targatang pamasok sa lugar na ito. At ito naman ay isa pang larawan ng mismong bahay. Wow! Talagang hinahangaan ko ang kabinete niyon. Isa pang secretary desk. Nabubuksan pa kaya ito? Oo, may berdeng bilot pa sa loob. Parang isang mesa kung saan pwede kang magtrabaho at ayusin ang iyong mga dokumento. Marami rin siyang mga papeles tungkol sa pananalapi at iba pang mahahalagang dokumento rito. At lahat ay nakapatong pa rin sa ibabaw. Tingnan mo yun, napakaganda rin. 1988, isang taon yon tapos pumanaw ang kanyang anak. At tingnan naman natin ito, o itong ceramic na kalan. Napakaganda. Ang mga kulay, kayumanghit at asul, siguradong napakaganda nito noong gumagana pa ito. Gustong-gusto ko mga ganitong klase ng piraso. O may marmol pa sa ibabaw. At dito naman sa sulok, isa na namang kabinete. Ang kabinete ng alak. May ilang magagandang inumin sa ibaba. Moonshine pa nga. Ang galing. Gustong-gusto ko iyon. Tingnan mo ang mekanismo ng kandado nito. Parang isang likhang sining. Tunay na napakaganda. Sa tingin ko ay naipakita na natin ang silid na ito maliban sa upuan para sa pagdarasal sa sulok. Magandang piraso rin iyon. Dahil napaka-rehiyosa ni Catherine, malamang na mayroon talaga siyang ganito sa bahay. May ilan pa tayong dapat ipakita sa bahay na ito at pagkatapos ay pupuntahan natin ang mga sasakyan ni Alex. Isa pa sa talagang nakakalungkot ay ang stained glass window na nakahiga na lang sa sahig. Pero oo, ang bahay na ito ay unti-unti nang bumabagsak sa lahat ng paraan. Dadaan ulit ako sa pintuan. Gusto ko palaging bigyan kayo ng kabuang impresyon ng bahay, kung ano ang itsura nito. Pero ang mga silid na ito ay talagang hindi na maisasalba. Sandali, ibigay mo ang kamera. Tingnan ninyo, ipapakita ko sa inyo. Dito sa bahaging ito ng bahay ay ang kusina. Isang ganap na kalat. Ano ba iyon? At sa itaas marahil mas malala pa. Paano ito nauwi sa ganito? Uy, mag-ingat. Pitaka ni Catherine. Sige, umakyat na tayo. At bigla na lang, narito na tayo sa itaas na bahagi ng bahay. Medyo malaki ang lugar na ito para sa iilang taong nakatira. Pero sa panahon ngayon, talagang hindi na ito maibebenta. Mabandang disenyo ng wallpaper. Ang ganda noon. Sa totoo lang, kaya ko pa iyong gamitin na dekorasyon sa sarili kong bahay. Hindi naman masama, di ba? May ilang dekorasyong pamasko rito.
Mayroon tayong isang silid tulugan dito. Sa tingin ko ito ang silid bago pa man tumira rito si Catherine. Ganap itong inayos noon, pero makikita ninyo na may mga kama rito. Isang kama, isa pa. Kaya sa palagay ko medyo malaki ang pamilyang nakatira rito bago sila. Pero iyan ay isang kwentong wala tayong alam. Gusto rin ba ninyong makita ang natitirang bahagi ng attic? Sa palagay ko may isa pang silid sa likod. Aakyat ako ng medyo pailalim at pakaliwa rito. Oo, isa pang spasyo sa attic. Mga unan at kung ano-ano pa ang makikita ninyo. Puro sapot ng gagaba sa paligid. At dito sa likod, naaawa talaga ako sa taong natulog dito. Pero noong unang bahagi ng 1900s o kahit 1800s, ganito talaga. Lalo na ang mga bata, inilalagay sila sa attic para matulog. Napakalamig sa taglamig at napakainit sa tag-init. Mayroon pa silang arinola para doon magbawas. Mas maayos na ang panahon ngayon. Dapat nating tandaan iyon. O nabasag si Jesus, nahudog siya mula sa krus. Sige, puntahan na natin ang mga sasakyan ni Alex. Oo, gawin na natin iyon. Pakiramdam ko marumi ako matapos maglakad sa bahay na ito. Maliligo ako pagkatapos nito. Bumaba na tayo. Sa totoo lang nasa unang palapag pa lang tayo ngayon. Baka may hindi pa nakapansin. May mas mababang bahagi pa pero karamihan ay basement. At pagkatapos nito, pupuntahan natin ang gardin ng lugar na ito. Sa ibaba, mas marami pang basura. Medyo makuryoso ang mga kapitbahay dito pero sa tingin ko ay ayos lang tayo. Tingnan ninyo, isa na namang napakagandang ceramic na kalan. Magandang asul na tiles na makintab. Sana gumagawa pa rin sila ngayon ng ganitong klase ng piraso para sa mga bahay. Isa pang interesanting bagay, nabanggit niya sa isa sa mga liham niya sa kaibigan niya, si Alex ang tinutukoy ko. Sinabi niya sa kanila na hindi na matitirhan ang bahay na ito, sira na. Wala ng tubig, walang kuryente, marumi at puno ng langaw. Naiintindihan ko kung bakit puno ng langaw. Maraming sako ng basura na puno ng kung ano-ano. Grabe talaga. Talagang masama ang kalagayan. Naiintindihan ko kung bakit mabaho ang bahay na ito. Silipin muna natin ang likod bago tayo lumabas. Mukhang may iba pang silid dito. Iyon ang boiler room. Nandito pa rin ang mga bote ng dilatang gulay at kung ano-ano pa. Hindi natin alam kung gaano nakatagal ang mga ito. Nakaayos pa rin ang lahat. Tingnan ninyo, ang lahat ng alak ay nasa kabinete pa rin. May jam pa. Gusto mo ba ng jam sa iyong croissant? Baka pwede pa. O baka hindi na. Sige, ipakita na natin ang mga sasakyan niya. Mas interesante iyon. Lumabas na tayo. Tingnan natin sa ilalim ng trapal. Iyan ang isa sa mga racing car ni Alex. Maaring hindi ito mukhang pangkarera, pero rally car ito. Ginagamit sa France para sa rally racing. Napaka-cool at malamang ito rin ang nakita natin sa larawan. Gustong-gusto ko iyon. Puntahan naman natin ang isa pa. Umaliwalas na ang panahon. Maganda na sa labas ngayon. Tingnan ninyo ang sasakyang ito. Sa palagay ko, hindi ito ginamit ni Alex para sa rally racing. Marahil ito ang pang-araw-araw niyang sasakyan, pero maganda rin ito. Oh, bukas pa. Wow, kamangha-mangha. Iyan talaga ang kanyang daily driver. Halika, silipin natin sa loob. Ako na ang hahawak ng kamera. Ipapakita ko sa inyo ang loob. Isang tipikal na French na kotse. Sa tingin ko, Peugeot 2006 ito. At sa likod, naroon ang kanyang rally car. Ayokong magtagal sa labas dahil hindi natin alam, hindi tayo nagpaalam sa mga kapitbahay at malapit lang sila rito. Ipapakita ko lang sa inyo ang gilid ng kotse bago tayo umalis. Wow! Tingnan ninyo ito. Ang kanyang ipinagmamalaki, ang kanyang saya, ang kanyang ganda. Oo, ito ay talagang isang racing car. Kamangha-mangha, buo pa rin ang kondisyon. Sige, takpan natin ulit. Ayos, iyon na yun. Bumalik tayo sa itaas. Marahil ipakita rin natin ang likod ng bahay.
Napaka-interesante at makabuluhan ng kwentong ito para sa akin. Isa ito sa mga pagkakataong talagang lumalim kami sa isang kwento at nagsagawa ng napakaraming pananaliksik. Talagang nag-enjoy ako roon at mas gagawin pa namin ito sa hinaharap. Maraming salamat sa inyong lahat sa panunood. Salamat sa pakikinig sa kwento ng pamilyang ito. Luke, salamat sa pagsama sa akin. I-like ninyo ang video, mag-subscribe sa channel, mag-iwan ng magandang komento, at magkita-kita tayo sa susunod na linggo sa panibagong kamanghamanghang episodyo. Paalam! Sana'y nasiyahan kayo sa ating exploration. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang adventures na tulad nito at i-click ang notification bell para updated ka sa bawat bagong video. Siyempre, i-like at i-share na rin ang video na ito sa inyong mga kaibigan. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli nating pagtuklas.